Pero sabi nga, the biggest risk, tandaan mo to the biggest risk is to not take the risk. Ulitin ko, the biggest risk is to not take the risk. Yun ang pinakamalaking risk kung hindi ka mag-risk. Nakuha? Kasi hanggat hindi mo tinatry ang isang bagay, hindi mo malalaman kung anong pwedeng mangyari, di ba? Try mo muna. Okay? May hugot na malalim. May hugot na mababaw. May hugot na may kabuluhan. May hugot na patuloy na pinag-uusapan. Ano man ang iyong hugot, ilahad na yan sa Hugot Radio. Kasama si DJ Ron. This is Hugot Radio on FEBC Radio. Hey, hello, how are you? Kamusta? So pag-uusapan natin ngayon, paano makalabas sa comfort zone? Ikaw ba ay nasa iyong comfort zone? Ha? Alam mo ba ibig sabihin ng comfort zone? Iba yung comfort room, Iba yun. Okay, comfort zone. Kumbaga, mamaya maintindihan mo kung anong ibig sabihin yan. Okay, so itong topic natin ngayon, actually, ang part ito na isang series na Prangkahan 101. Okay? Kung maaalala mo, meron tayong unang episode dito sa Season 2 ng Hugot Radio. Tinawag ko itong Prangkahan 101. Okay? Paano ba maging the one? Sino nakapakinig nun? Sa mga hindi nakapakinig ng Prangkahan 101, hanapin mo lang yun sa page ng Care 104.3 The Way FM. Or you can directly punta kayo sa Spotify. Hanapin lang ang Hugot Radio Philippines. Okay? Paano ba maging the one? Naks naman talaga naman. Gustong-gusto lang maging the one So sana naman may matutunan ka doon. Okay? At maintindihan mo ang dapat na gawin upang ikaw ay maging the one. At makakuha ka ng iyong the one. So sa mga kakatunin pa lang, maraming salamat ha. Ang dami na rin natin na pag-usapan, di ba? Yung mga tips. Mga guide kung paano ba maging ideal person sa future or present na love interest mo. From online dating, pagiging ma-pride, ay nako, yung mga pride chica na yan. Yun, yung beauty, may trends tayo sa social media. Wow naman. Hanggang sa finances, nakaabot na rin tayo. Kung saan-saan na tayo nakaabot. Alam mo kung makinig ka lang ng mga episodes na mga lumang episodes. Kahit luma, pero hindi siya naluluma. Sa Hugot Radio, marami ka talagang matututunan dito. Alam mo ba? Sana naman ay kung may natutunan ka, pakishare na rin sa iba para naman hindi lang ikaw ang nagbabago dyan. Okay? So, sabi pa nga natin na kilig will fade pero bills will last. Ay, talaga naman yung bills na yan. Ay, nako. Laging nandiyan yan every end of the month, no? So, hindi yan nawawala. So, parte na yung ating kabuhayan. Okay? Now, ulitin natin. Yung kilig will fade pero bills will last. Kaya doon ka sa taong may plano para sa future mo or sa future nyo. Siyempre, kayo rin dapat. Ikaw mismo. May dapat hashtag goals ka sa future mo. Mga strong, independent women na sabi nga nila, yung sabi ng iba, independent, strong pa. Isang malaking lesson yan kasi ngayon sa pandemic ngayong nararanasan natin na to prepare for the future. Kaya if you want to check yung episode natin about yan, hanapin nyo na lang yung mga past episodes natin, Billings Before Feelings. Yung Billings Before Feelings, napaka-importanting topic po yun. So balikan mo na lang yung ating previous episodes. Pero syempre, dahil sa past episode na nga, ito yon. We're on another topic ngayon, okay? Bago tayo magkwentuhan about yan nga pala. May tanong ako, napanood mo na ba yung movie na The House of Us? Hindi yung bahay, The House. Okay? H-O-W-S of Us. Yung movie yan ni na Catherine Bernardo at As George. At yung si Daniel Padilla na ang pangalan niya doon ay si Primo. Okay, kapangalan ng kaibigan ko. Pinalabas to 2 years ago pa So napanood mo ba yon? Good old days na free pa tayong manood ng sine. Alam mo ba nung panahon, nanonood ako ng sine 3 beses sa isang araw. Kapag talagang max na yun Kapag naka-free time ako at maganda lahat ng panoorin at palabas, nanonood ako noon. Nasa Makati pa ako noon. At may budget pa tayo noon. Okay? Pero at least isa.
kapag day off. Kasi wala namang ginagawa noon at ang init-init. So nagpapalamig ako sa sinihan na lang para doon na ako magabihan. Day off eh. So buhay call center nung panahon. Ngayon, ang tanong ko, napanood mo na ba yung The House of Us? Yung movie na The House of Us, masabi kong napaka-realistic yon. Realistic. Napaka-true to life kumbaga. Pwedeng minarinig ka ng ganyang kwento. Pinapakita talaga na kapag nagkaroon ka ng jowa, o romantic partner, hindi yan laging bed of roses. Ha? Yung I wanna lay you down on a bed of roses. Grabe. Parang Bon Jovi, ha? Sabi ko nga, hindi laging bed of roses ang samahan. Okay, minsan, or mas madalas, nagiging bed of nails. Lalo na kapag di ka pa ready. Yun ang problema doon. Kagaya na lang sa nangyari sa story nila Primo at George. Okay? Si Daniel kasi rito, aspiring singer o songwriter, song composer. Kung papasimplihin natin ang passion niya, yung pagbabanda. Okay? Ang gusto niya talaga. On the other hand naman, yung character ni Catherine, isa siyang aspiring doctor. Okay? Gusto niya maging doktora. At yung isa, gustong maging banda ang gusto niya. So ngayon, nakatira sila pareho sa bahay ng lola ni Catherine o si George nga. Nung una, maayos yung lahat. Maayos naman. Okay? Pinagpaplanuhan nila yung magiging future nila. Usual na ginagawa ng mga magjowa. No? Alam mo, mahal, ganito ang gusto natin. Ang gusto ko, mahal, sana laging sabay tayo. Ano yung kantang yun? Alam mo yung kantang yun? Naalala ko lang kasi bata pa ako na. Okay, anyway, di ko na maalala. Hanggang dun lang ang lyrics na alam ko. Noong una maayos naman lahat, okay naman eh. Wala nang problema. Pinagpaplanuhan nga nila, sabi ko nga, yung future nila. They will be each other's number one fan. Fan kita, fan mo ako fan. Parang ganun. Pero dahil nga walang perfect relationship, nagkakaroon ng problema. Alam mo naman yon, di ba? Habang si Catherine nag-work para sa gastusin nila, eto na yon, yung mga gastusin na sinasabi ko. Si Daniel naman, ganun din. Nagbabanda. Banda ang gusto. Catherine and Daniel na lang gagamitin ko kasi yun ang mga artistang gumanap sa mga characters na yan. So nagbabanda siya, no? Pero ang problema, hindi nag-click yung oy nga pala sa mga hindi pa nakapanood nito, spoiler alert to Spoiler alert. Okay, pero ang problema, hindi nag-click yung bandang yon. Anyway, 2 years ago pa naman to. So luma na, okay? Hindi nag-click hanggang sa naging walang direksyon yung buhay ni yung character ni Daniel. Kahit na ini-insist ni Catherine na baka pwedeng ipagliban niya muna yung pagbabanda, yung pangarap niya, kasi parang walang nangyayari. Ayaw nitong isa ayaw nitong lalaki. Kasi sa pagbabanda, ang sabi niya, yun ang passion niya. Kahit sino naman Ako nga gusto kong maging artista Okay, so eventually, napagod yung babae, si Catherine. Dahil siyempre kung ikaw nga naman talaga, yung babae, ikaw yung bumubuhat sa yung dalawa. Di ba? At doon na nga sinabi ni Catherine, yung character niya na, pagod na ako. Naks naman. And yun, doon natapos yung natapos yung kwento. Pero ang maganda naman doon, spoiler, maganda naman yung kinalabasan o yung katapusan nun. Siyempre naman, hindi naman na uuwing luhaan yung mga manonood niyan. Okay, so siguro iniisip mo ngayon, ako naman DJ Ron, ano bang pakialam ko dyan? Ano bang alam namin dyan? Bakit mo naman kinukwento yan sa amin? Para naman saan yan? Alam mo kasi, karamihan sa atin, unconscious tayo. No? Unconscious lang talaga tayo. Or bakit di natin maamin? Kagaya ng role ni Primo, ni Daniel doon sa movie. Di maamin May isang bagay siyang hindi kayang gawin. Ano yun? Bakit hindi niya maiwan-iwan yung kanyang passion sa pagbabanda? Yung isang bagay na hindi niya kayang gawin ay yung lumabas sa kanyang comfort zone. Dahil halos buong buhay niya, pagbabanda na ang naging karir niya. Okay? Hindi niya kayang pumasok sa ibang trabaho. Alam mo noon, nung
ako nag-radyo pa. Matagal na yan early 2001, 2, 3, 4, 5, gano'n. Talagang comfort zone ko na talaga yung radio. Naalala ko nga yung aking ex noon, talagang pinupush niya ako na maghanap ng ibang trabaho. No? Binubus niya ang aking confidence na may iba pang mas maganda sa akin na pwede kong gawin. Kasi yung pala, meron siyang iba. Pumasok lang, nag-segue lang. Pero hindi naman, in fairness naman dun sa aking ex, napakabuti naman talaga niya. Gusto lang naman talaga niya mapabuti ang aking future, kumbaga. So, na-appreciate ko naman yon. Okay? So, wag na tayo dun sa bitterness side. So, going back sa pagkaroon ng comfort zone, talagang, nung panahon na nasa radio ako, very comfortable ako sa ginagawa ko. No? Just like today, no? Ganito, parang okay lang. Nagkukwento lang tayo, nasa Hugot Radio tayo. So, very comfortable ako dito. Walang hiya ko ang kapal na mukha ko dito Parang okay lang na mag-live tayo ng 5 oras, di ba? Ginawa na natin yan ng ilang beses. So, talagang comfortable. So, that's my comfort zone. Ngayon, sa atin naman, bawat isa sa atin, merong ganon. May comfort zone talaga tayo. Takot kang mawala ito. Takot kang lumabas dito. Takot kang mag-try ng iba kasi nakasanayan mo na Di ba? Actually, kaya naman niya yung character doon. Pero hindi lang niya talaga gusto na gawin yon kasi hindi siya sigurado sa mangyayari kung iiwan niya yung passion niya. Pero may mga times kasi talaga na sa buhay natin, hindi magkiklik ang passion natin, no? Sa kailangan nating gawin para makasurvive, lalo pa ngayon na meron tayong pinagdadaanan na pandemya. No? So maraming tao ngayon na alam mo naman, yung passion nila, ganito talaga, especially yung sa entertainment industry, passion talaga nila yun. So pero affected talaga. Kaya yung iba, may nakita nga ako, nabasa nga akong article, yung iba nagtitinda, yung iba namamasada. Diba? Wala namang problema doon. At least naghanap sila ng ibang bagay na hindi naman typical na ginagawa nila, pero nagawa nila ngayon just to survive. Diba? So magagawa mo naman talaga yan. Hi nga pala kay Mary, nandito na rin. Happy anniversary, Hugot Radio, sa Care D-Way FM. Uy, talaga? Oo nga, no? October. Oh, last year, 1 year na pala tayo. With Care 104.3 D-Way FM. Yuhi! Grabe. Ayun, sige. Since very limited ang ating time, at connected ito sa ating programa sa Care 12 till 1, let's move on. May mga sitwasyon na nire-require tayo na iwan talaga ang nakasanayan natin kasi yun ang kailangan, di ba? Another situation, toxic ang partner mo. Nako, ito na naman tayo. Ayaw mong iwan kasi 5 years na kayo. Oy, relate sila. At nasanay ka na sa presence niya. Oh, yun yung comfort zone mo. Okay? Ayaw mo na. 10 years na So, anong mas pipiliin mo? Manibago sa bagong chapter ng buhay mo? O another 5 to 10 years na nakapangsasuffer sa relasyon mo ng, di ba? Nag-invest ka na sa relationship nyo ng halos 10 taon. Kaya lang, the pain of staying is more than the pain of leaving. Oh, naintindihan mo yon? Mas yung pagstay mo, mas masasaktan ka kaysa dun sa mararamdaman mong sakit na iwanan mo siya. Oh, yun. So, ito. Sabay nating alamin ngayon, okay? Ang mga dahilan kung bakit kailangan mo talagang lumabas dyan sa lungga mo. Lungga, para ba naman tayo nitong si Mickey Mouse Okay, una, life begins at the end of your comfort zone. Sabi ng iba, life begins at 40. Well, sa iba siguro gano'n, no? Malapit na ako mag-40. Pero nagsisimulang ma-enjoy at mahanap mo ang purpose mo in life kung aalis ka sa comfort zone mo. Like ako. Na-enjoy ko yung buhay ko na nag-try ako na umalis sa comfort zone ko. Pero God is so good talaga na after so many years, binalik niya ako doon sa aking comfort zone with yung binigay sa aking bagong karanasan na gamit ko doon sa pagbabalik ko. Okay? So, comfortable ako ngayon pero yung na-experience ko after trying
yung outside of my comfort zone, nagagamit ko ngayon. So talagang God is so good. Kailangan mo talagang ipag-pray yan. Ano? Di ba, karamihan sa atin ngayon, nag-i-enjoy na panood-nood lang ng movies, okay, Netflix, habang nakahiga, habang umiinom ng milk tea, sarap-sarap, okay? Sabay story ng may caption na #Netflix and chill. Uy, marami akong nakikitang ganyan eh. Pero kapag kailangan gumalaw-galaw at mag-exercise, nako, ayaw na. Wala na. Hindi na. Ayaw na. Hanggang doon na lang. Okay? After 1 week ng pag-binge watching, ang tawag dyan ng mga series sa Netflix, mafe-feel mo na mas lalo kang nawala ng gana na gumawa ng kahit ano. Kasi parang, di ba? Yung parang halos na ubos na lang ang oras mo kakapanood, nawala yung energy mo tuloy. Di ba? So, tapos pagkatapos noon, wala lang. Nanood lang. And then tapos na, wala na. Walang nagbago. Pero nung nilabanan mo yung katamaran mo, kasi parte ng katamaran yan eh. Kaya yung gusto mo, lagi ka na lang nanonood eh. Nilabanan mo yung urge na humiga ka na lang maghapon at nag-stretching ka, okay ka, nag-jogging ka naman. So after 1 week, mafe-feel mo yung magandang balik na sa katawan mo. Try mo yon. Yung tipong parang feeling mo gusto mo na lang humilata, try to stretch naman at mag-jog or brisk walking or kung ano pa man. Pero after a week, makikita mo pagbabago ng buhay mo dyan. Yung effect nun, makikita mo eh. Diba? Walang masama talagang epekto yung kapag nag-exercise ka. Unless kung talagang, too much naman. Meron naman too much naman yon. Too much love will kill you nga eh. Na-stretch yung mga bones mo, syempre yung mga muscles mo at naging fit ka pa, di ba? So, instead of #Netflix and chill, mag-#body goals ka na. Yun. Yun ang one example kung bakit kailangan mong lumabas sa comfort zone mo. Isa lang yun isa lang, marami pa. So, most of the time, yung mga bagay na mas mag-i-improve pa sa'yo, yun ang mga bagay na pinaka hindi ka komportable, di ba? Ayaw mong gawin eh, nakakatamad eh. Pero makakatulong yun sa'yo. Pero doon ka mag-grow as a person. Isa pang example. Okay? Okay ka lang ba? Nag-i-enjoy ka ba? Limited ang time natin dito, ha? So, hindi ito yung 5 oras na live stream natin. So, isa pang example. Ay, yung mga estudyante ngayon, kapag nag-aaral kayo ng mathematics, nako, yung favorite subject ko yan talaga. Sobra, grabe. Woo! Diyan napapasok yung madugong trigonometry, calculus, algebra, o di ba? Calculus, algebra okay lang, trigo okay lang, pero calculus, diyan ako nakaranas ng 5 eh. At iba pang branches ng math, okay? Kapag kaharap mo na yung pagkahaba-habang equation o sobrang hirap na problem, mas malakas yung boses na nagsasabi sa iyo, ay, naku, gumaya ka na lang sa classmate mo bukas. Di mo naman masagutan yan eh. Diba? Parang ganun yun na lang, bahala na. Bahala na si Batman, yun ang sasabihin mo. Hanggang dyan lang ang kaya mo. Parang yun ang laging naisip mo. Okay na ako sa kung anong alam ko. Parang ganun. Pero kung pipiliin mong maging mas ignorante, okay? Maging ignorante at uncomfortable sa una, mas malaki naman ang magiging balik yan sa'yo. Kasi di mo alam ang mangyayari, so ignorante ka. Uncomfortable ka kasi hindi yun ang comfort zone mo. Sa una lang naman yon. Pero maganda ang balik niyan sa'yo pag naglaon. Okay? Bago ka makalabas ng comfort zone mo, kailangan mo munang mag-decide para sa sarili mo. Ano ba yun? Ano ang kailangan mong i-decide sa sarili mo? Eto yon. Hindi ako papayag na forever na lang ako ma-stuck sa kung anong nalalaman ko. Ganun yun. Kasi sabi ko nga in the past, learning, lifelong process yan. Every day, natututo tayo. Kailangan nating matuto sa bawat araw na nabubuhay tayo. Hindi yung very stuck ka na lang, diyan ka na lang. Kung anong natutunan mo, ganun na lang. Wala nang pagbabago. Diba? Ano pang silbi ng buhay na binigay sa iyo kung hindi ka magbabago, hindi ka matututo ng bago? Diba? Hi nga pala kay ako si Netsky. Hello, ang aga ng live. Yeah, happy anniversary! Yuhuy! Ang anniversary na natin. Sobrang daming ganap. Talagang nakalimutan ko na. Maraming salamat sa Care Family, FEBC Care sa Legazpi. Maraming salamat po sa ating partnership with Hugot Radio.
October tayo last year nagsimula at ito na ang talagang bagong season 2 na tayo. Eto na. Sa mga balak magtayo ng business, okay? Pero natatakot. Parang ako. Dati. Okay, kasi baka mag-fail, baka hindi mag-click at malugi lang. Lagi namang nandyan yung risk talaga. Okay? Pero sabi nga, the biggest risk, tandaan mo to the biggest risk is to not take the risk. Ulitin ko, the biggest risk is to not take the risk. Yun ang pinakamalaking risk kung hindi ka mag-risk. Nakuha? Kasi hanggat hindi mo tinatry ang isang bagay, hindi mo malalaman kung anong pwedeng mangyari, di ba? Try mo muna. Okay? So hugs, Karyans, takot kang pumasok sa isang kuweba. Ang dilim-dilim, di ko alam kung saan pupunta. Yung pala, nandun yung treasure. Nakuha mo yung gusto kong sabihin doon. All it takes is just one step. Isang step lang, pumasok ka. Malay mo, nandun talaga yung yung talagang para sa'yo. So, huwag kang matakot. So, una pa lang yun, Pangalawa, gusto ko lang sabihin sa mga nakikinig ngayon sa Care 104.3, nagkaroon po tayo ng preview nito a day before kasi gusto ko lang i-test yung mga technical side ng ating pagla-live upang hindi tayo maapektuhan kapag total live na talaga tayo. So makikita at mapakinggan mo to Sunday 12 till 1. Every Sunday naman tayo talaga. Okay? Sa Care 104.3 The Way FM. Ako po si Ronaldo. Maraming salamat sa mga nakikinig sa parte ng Sorsogon, sa Samar, sa Camarines Sur, sa buong Albay at sa ibang parte ng Pilipinas at sa buong mundo. Maraming salamat po. Kayo nakikinig sa Hugot Radio. Kasama siyempre lagi ang aking mahal na family, Care 104.3 The Way FM. So, eto na. Pangalawang reason to get out of your comfort zone is taking risks helps you respond better to stress. Yung pagte-take risk mo, makakatulong ito para makarespond ka doon sa nafe-feel mo ngayon. Alam naman natin na yung life talaga ay full of surprises. Alam mo yun nagugulat ka na lang. Okay? Most of the time, hindi maganda yung surprise. Di mo type, di mo gusto. Diba? Kaya ka na-surprise na wow mali ka o na isa-prank ka. So, ganoon talaga yun Pero every time na nag-take tayo ng risk, kagaya ng pagbibigay ng best efforts natin sa pag-pursue sa pangarap natin, kahit di natin alam kung mag-work yun o hindi, or sa tuwing nagmamahal tayo, eto na naman, without guarantee na mamahalin tayo pabalik, eto na naman tayo. Okay? Nagre-ready na yung utak natin sa worst case scenario. Advance ng umisip, okay? O mag-isip. Kaya kapag may challenges kang haharapin sa buhay mo, hindi ka na masyadong mahugulat o ma-overwhelm. Di ba? Hindi na kasi in-expect mo na kasi na-condition na yung isip mo, yung system mo. Mas bukas na yung isip mo sa bawat pagtaya na pwedeng maganda o hindi na ayon sa ini-expect mo na magiging outcome. Okay? Pero kahit manalo ka man o matalo, actually wala naman talo Walang talo. Nag-try ka Di ba sa mga biography ng mga successful CEOs ng mga tao o mga may-ari ng mga bigading companies like Facebook, yung Apple, Microsoft, may mga na-highlight yung mga failures din nila. Marami. Like itong si Facebook, si Mark Zuckerberg. Yung failures niya, marami. Walang naniwala sa kanya nung una. Diba? Sa kanyang plano. But tingnan mo ngayon kung gaano na siya ka-successful. Si Microsoft. Diba? Nagkaroon siya ng problema noon sa kanyang itinayong business. Pero nakabangon siya. Ganon din naman si Apple. Natanggal siya sa kanyang sariling kumpanya. Imagine that. Inalis siya sa kanyang sarili niyang kumpanya. Yung si Steve Jobs. Alamin nyo na lang yung mga kwentong yan. So ngayon, yung mga failures nyo ng buhay nila, yung mga pagkakamaling nagawa nila sa process na para ma-achieve yung goals na yon. Alam mo, yung mga process na pag-achieve ng goals, di ba? Sabi ko nga, may mga pagkakamali din naman sila nagawa. Di ba? So, kaya hindi naman talaga talo. Because yung mga mistakes don't define you. Hindi naman yun ang, dahil nagkamali ka, ikaw na yun. Hindi naman. Kadalasan kasi, ayaw natin ma-risk kasi takot tayong magkamali. Di ba? Pero yung totoo niyan,
it is in failing that you can learn the most. Di ba? Nung nagkamali ka, di ba ngayon, mas matalino ka na? Mas alam mo na ang dapat gawin? Ganun naman yun eh. Di ba? So huwag ka daw matakot na magkamali. At least, kapag nagsimula kang muli, you're starting with an experience. Hindi ka na nag-start from zero na wala kang alam. Oh yeah. So pakisabi dito sa comment section kung may natutunan ka naman sa first two tips. Okay? Kasi pangatlo na tayo. At tatandaan, 1 oras lang po tayo ngayon magsasama-sama dahil ito po ang partnership natin sa CARE 104.3 The Way FM. At natutuwa ako na 1 taon na pala tayo talaga. Grabe talaga. Ngayon ko lang salamat sa pag-remind sa akin. Sa sobrang dami kong iniisip, nakakalimutan ko tuloy. Pero anyway, hindi ko makakalimutan ang pagkakataong binigay sa akin ng CARE family, ng FEBC. Kasi sobrang tagal kong nawala sa himpapawid talaga. Yung sa radio, yung narinig mo sa tuner, tagal na. Last kong napakinggan 2005 pa. So, binigyan tayo ng pagkakataon ng CARE, ng FEBC, last year, na maging partner dahil sa programang ito. So, natuwang-tuwa ako. So, very thankful ako kay Lord. At talagang si Lord ang nag-direct niyan nag-orchestrate ng mga bagay-bagay na yan. Kasi, minsan yun sabi mo nagugulat ka na lang talaga. Yun, maraming salamat po sa management, kay Ate Raquel, at syempre kay Ate Cecil, at sa buong pamilya ng CARE 104.3 The Way FM. Pangatlo, sa listahan, tumataas ang productivity mo kapag lumabas ka sa iyong comfort zone. Okay? Kung dati maghapon ka na lang nakahiga, sabi ko nga kanina, pa-scroll-scroll ka na ng social media, ganito, ganyan, nasa na ba yung ex ko? Ngayon, marami na ang nagko-cross out, no? So yung mga checklist, ayoko na ito. Kumbaga, marami ka na magagawa ngayon. Kaysa noon na parang routinary na. Ulit-ulit na lang, pag gising mo sa umaga, cellphone ka agad ang hawak mo. Tapos maghapon na naman yon. So wag mong i-deny ha. Wag mong i-deny. Ang fulfilling, di ba, kapag ang dami mong nagagawa. Oy, naman sobra. Para sa mga estudyante dyan na nakikinig ngayon, kapag pinilit mong bumangon sa kama, tapos gawin mo na yung mga requirements mo sa paaralan, like ngayon, sobrang dami talaga ang binibigay sa inyong requirements. Yung mga projects nyo, yung assignment na kailangan mong isubmit. Kapag ginawa mo na yun ahead of time, di ba ang saya sa feeling na nauna kasi yung mga kaibigan na, oy, wala ka ng problema kasi nauna ka na. So, kumbaga, 1 day pa lang before, nakasubmit ka na, parang ganon. So nakakatuwa ang ganon. Very fulfilling yon. May iwasan mo yung mga mag-cramming kasi sa cramming talaga wala kang makukuha talaga dyan. Ma-stress ka lang. Okay? Makakalbo ka lang. Ayaw mo maging katulad ko. Mauubos ang buhok. Okay? So, sobra akong cramming before. So, stressed. Okay? Kapag nagka-cramming kasi, kadalasan di mo na ibibigay yung best mo Diba? Nagmamadali ka okay na yan. Pwede na yan. Mga ganun. Sayang naman yung pagkakataon. Kasi alam ko naman kaya mong gawin yon. Okay? Halimbawa, kung sa jowa mo, ito naman tayo, jowa na naman tayo. yung jowa mo nga, willing kang ibigay yung best mo, di ba? Dapat ganun din naman sa pag-aaral mo. Di ba? Best of me. Parang yung kanta ko lang na natsambahan noon. Cover, hindi naman sa akin. May mag-benefit dyan, okay? Mag-benefit ka dyan. Halimbawa, sa jowa mo, meron din naman siguro. Siguro, yung iba wala. Okay lang naman kung wala. Lalo na kung pareho ko yung naghihinalaan o hindi hihinalaan, naghihila. Iba yung hihinalaan parang wala kang trust nun Naghihilahan pataas. Yun. Pero yung kung instead na patulugin ka, halimbawa, gusto pang makipag-usap kahit madaling araw na, ang masabi ko lang, isang mahabang tulog na tayo. Di ba? Kasi kailangan mong i-prioritize. Kasi yung iba, hindi marunong mag-balance na alam mong may gagawin ka bukas, pero since na ganun, huwag kang matakot na humindi pala. Okay? It's not, hindi naman bad na humindi ka sa isang bagay, okay? Na mag-priority ka ng yung mga bagay na mas importante. Ganon din naman sa mga nag-work. Okay? Sa mga nagtatrabaho na. Dito tayo sa nagtatrabaho, hindi ka na mababaloy sa mga deadlines mo.
Maintindihan mo yan eh. Kung sinabi ng boss mo, kailangan mo i-submit ito, ganito. So, nagagawa mo na, so yung boss mo matutuwa talaga sa iyo. Baka ma-promote ka pa. Kung may hahabulin man, at least nagawa mo na yung iba, di ba? At may time ka na para sa panibagong task na ibibigay pa sa iyo. So ready na yung desk mo sa bagong task na ibibigay sa iyo. Unlike nung dati, sobrang pagkadami-dami na hindi mo maubos-ubos, di ba? Dami mong backlogs. Kaya sobrang overtime ka. Okay? Sabi nga ni Nadine Lustre, next naman, achieve na achieve. Ayun. Alam mo yung si Nadine Lustre? Basta siya na yon. Okay, sige na, pang-apat tayo kasi sabi ko nga, ang time natin is so limited. Alam ko magbitin ka, pero hindi naman sa bitin na in a very pangit na way. Alam ko naman na magkikita pa naman tayo every Sunday, okay? And kung talagang bitin na bitin ka, you can go back doon sa mga ating old or previous episodes. Wala naman talaga actually old kasi yung mga episodes natin dito sa Hugot Radio with Care ay napaka-evergreen ang tawag dyan. Walang kalumaan. Pang-apat, eto hindi na kailangan na explanation eh. No? In going out of your comfort zone, mas nagkakaroon ka ng confidence. Okay? Parang Rexona lang. Won't let you down. Okay? Sa una, di ka nagsasalita sa harap ng maraming tao. Nahihiya ka eh. Ganun ako before. Okay? Nahihiya ako. Sobra akong binabalutan ng hiya. Ngayon wala na eh. Wala na. Nawala ng hiya ko eh. Sinubukan mo. Ha? Pero naka-adjust ka. Sa una, parang natatakot ka. Pero nung sinubukan mo, ay okay din naman pala. Sinubukan mo ng isa pang beses. Nag-try ka ulit. Aba, medyo comfortable ka na. Ano ba? Paulit-ulit mong subukan hanggang sa nagkaroon ka na mismo ng confidence sa ginagawa mo, kaya mo nang gawin yung bagay na yon. So, mas magiging proud ka na rin sa sarili mo kasi you decided to take the leap. Di ba? Yun ang narinig natin lagi eh. So, humakbang ka lang. Okay? So, yun ang pang-apat ha. Pang-apat yon. Sana naman eh, nasa kalahati na tayo eh. Meron ka natutunan dito. At sana naman, senior mo naman tong ating live stream mo kung wala ko nakita. Okay. Nakikita ko yan. Pang-5, you may discover new opportunities. Malay mo, all this time pala. Isang leap of faith lang pala ang kailangan mo para mag-level up ang iyong buhay. Nako, pinatagal mo pa. Ayun. Kaya, kagaya ng isang kakilala ko. Yun ang nangyayari sa kanya. For 4 years, empleyado siya ng isang pharmaceutical company. One day, nag-decide siya na mag-take ng risk. Okay? Nag-put up siya ng sarili niyang business. Okay? So, nasaan na siya ngayon? Heto, siya na ang sariling boss ng company niya. At nagsusupply na siya ng mga gamot sa ibang mga hospitals at mga pharmacies region-wide. Imagine that, dati isang tauhan lang siya ng isang company pero ngayon siya na ang nagpapatakbo. Nakakatuwa ng gano'n, di ba? Dahil sa pag-risk niya na magtayo ng sarili niyang negosyo, mas maraming opportunities ang nagbukas para sa kanya. Pero syempre, yung glory pa rin, glory all belongs to the Lord. Ano man ang iyong nakukuhang kagandahan, ibabalik mo yan sa ating Panginoon. Okay? Hindi lang dapat basta talon ng talon. Okay? Huwag lang talon ng talon. Although sabi ko, just take the leap, pero huwag yung talon ng talon. Dapat isik mo pa rin yung wisdom and guidance ni Lord every time na may gagawin kang bagong desisyon sa buhay mo. Okay? Huwag mong kakalimutan yon. Put God first. Para naman mag-guide ka niya. Kasi kadalasan ang ating naiisip ay hindi naman talaga naayon sa kanyang kagustuhan. Okay? At eto na. Eto na. Ay, naku. Sabi ng iba dyan, bakit naman, teacher? Bilis-bilis mo naman. Nasanay sila sa, sa 5 oras eh. Okay, at ito ang pinakahuli. But before that, don't forget, sabihin ko lang, meron po tayong YouTube channel. Hanapin lang Hugot Radio. Dumadami po ang ating mga sumusunod at nag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat mga kahags. At syempre yung mga Careans din na nakatutok. Maraming salamat din. At ang page natin
dito sa CARE ay talagang naging active na rin mas lalo. Maraming salamat po sa inyo. Okay, basahin ko lang muna yung mga dito before we proceed dito sa ating last. Natutuwa ako last na kagad Okay, eto. The Lord positioned you there to reach more and more, especially to your hometown. Naks naman. Hopefully, no, sa hometown namin. Dito kasi sa hometown namin, very low profile lang ako dito. Nobody knows me. Kilala lang ako bilang isang taong sitangkad. Yung lalakad-lakad. Okay? Na palabati. Di ba? But wala silang alam kung anong ginagawa ko online. Okay? Or sa anumang ginagawa ko sa ibang bagay. Pero pag nadidiscover nila, natutuwa naman sila. Pero hindi ako masyadong hindi ko pala promote kasi gusto ko kasi yung may kasamang shock. Ganon, di ba? So yun, maraming salamat din. At somehow, marami din nakaka-follow na din. At nakukuha ng lessons. Kasi ang goal ko naman dito, hindi ako yung makilala Sa totoo lang, kung pwede lang, ibalik ko yung nakaraan. Bumalik ko sa sobrang pinakaunang bahagi ng aking ginawa sa online. Nang ginagawa ko ngayon, gusto ko, hindi niyo ako nakikita. Gusto ko, napakinggan niyo lang ako. Kung pwede nga lang, Kung maibabalik ko lang ang dati mong pagmamahal. Pagkaiingatan ko. Naks talaga. Regine Velasquez. Okay, anyway. Regine ba yun? Hi kay Miss Janice Camagay. Hi! Maraming salamat din sa iyo sa laging pagsubaybay. Busy-busy pa rin daw siya. Sige lang, gawin mo lang yung dapat mong gawin. Mas importante yon. Okay, you can just go back na lang naman sa ating replay. Okay lang naman yon. Hi Yen. Hi sa mga taga Camarines Norte na nakatutok nito sa CARE. Although it's a struggle, pero meron naman tayong Facebook Live. O, di ba? So nakakatuwa talaga ang technology natin. Kahit hindi natin nararating sa Himpapawid, meron naman tayong ibang paraan. Yung Facebook and yung FEBC stream ng CARE at yung FEBC ay pwede yung mapakinggan. Download nyo lang yan sa Google Play Store. Okay? Sino ba nandito? Okay, medyo mahaba yung mga comments nyo. Probably mamaya makita ko yan. Kaya pasahin ko. I like your topic. Yan ako now. Need ko to go out from comfort zone. Sabi ni Bebeth Edesora. Masyado akong kampante kaya hindi ako makalabas sa comfort zone ko. Okay, God bless your mission in life. Maraming salamat, Bebeth Edesora. Ayan, minorder ko tuloy yung pangalan mo. Maraming salamat. Minsan, ang mata ko kasi medyo lumalabo na rin. So, ito ng pinakahuli. Ang pinakahuling reason, you may discover something that you love kapag lumabas kasi yung comfort zone. For example, sa love mo. Okay, sa love na naman tayo. Ito naman si love. Niloko ka ng ex mo. Lagi naman Kaya nga ex Kaya naging allergic ka na sa romantic relationships. Baka yata nakarelate ako doon Tinaga mo na sa bato. Ayoko na talaga. Ayoko na. Masasaktan lang ako dyan. Pare-parehas lang sila. Sa una lang maganda. Pero what if yung one true love mo pala ay naghihintay lang pala ng chance na pagbuksan mo siya? Oh, grabe naman. Uy, maraming makaka-relate. Maraming pumalakpak ang tainga sa aking sinabi. Okay? Talagang nakarelate. So, siyempre, the pain of regret is always more painful than the pain of failure. Diba? Sana ginawa ko na lang. Sana talaga. Kung may babalik ko na lang, sana. Ganoon, diba? So painful yun Nakita mo, ay wala na. Wala ka ng pag-asa kasi mayroon na siyang iba. Okay, syempre hindi lang ito sa applicable sa relationships natin. Applicable din ito, lalong-lalo na pagdating sa passion na hinahanap mo. Okay? May nabasa nga ako sa Facebook. Find a job that you love and you will never have to work a day in your life. So, ibig sabihin, if you love what you do, parang hindi ka na nagtatrabaho.
parang okay lang, no? Parang okay lang, ginagawa mo yung work, pero parang hindi siya work sa'yo. Kasi, you love what you do. So you have to look for that. Yung passion mo nandun din, di ba? So, tama rin, di ba? Yung kung buong buhay mo, nakakulong ka na lang sa isang trabaho na di mo naman talaga gusto, nagkakaubos-ubos na yung pagkatao mo talaga. Pero wag rin yung masyadong ideal. Okay? Tandaan, minsan, kailangan mo namang piliin ang practicality. Practicality. Bago yung passion. Like sa akin, gusto kong maging artista noon. Pero, is it practical? Especially now, paano kung nag-artista ako ngayon, wala akong trabaho. Diba? So, ang nagkakaroon ng trabaho ngayon, yung mga magaling. Sila pinagbibigay ng pagkakataon. Kasi marami ngayon naghahanap ng trabaho pero limited ang trabaho. So, ito pa. Pero if may chance na, halimbawa, i-grab mo na kagad. I-grab mo na yung isang bagay na practical. Kasi mula, hindi siguro ganun magiging ka-successful ka agad. Siyempre nga, di ba? Pero in the long run naman, makita mo na nagpe-pay off naman yung efforts mo. Okay? Kagaya nung isang YouTuber na yung Mimiyu. Yung magkaya-gaya yun. Mimi. Okay, sige na nga. Kahit na papasaya yung ginagawa niya, di ba? Sa tao yung passion niya. Hindi naman siya kagad napansin sa YouTube noon. Hindi naman. Di ba? Hindi naman instant fame yung nangyari sa kanya. Pero ngayon tingnan mo, milyones na. Lagi ko siya nakikita sa Lazada. Lazada ba yun? Okay. Oy, nahalata tuloy ako. Na laging bumibili. Okay, pero ngayon, millions na yung subscribers niya, sabi ko nga. Kasi kapag mahal mo yung ginagawa mo, mag-i-excel ka talaga. Mag-i-excel ka at mag-i-excel ka dyan sa gagawin mo. In God's perfect time. Okay? Sa tamang panahon ng ating Panginoon. O, di ba? O, ngayon, ask yourself, ano ba yung mga bagay na gusto kong gawin? Ano ba yung mga bagay na gustong gawin? Sige nga, isip-isip. Okay? Pero hindi ko magawa dahil takot akong mag-fail o mabigo. Sige nga. So, kailan ba yung huling beses na naging uncomfortable ako? Yun ang tanong mo. Kailan ba yun? So, ano yung isang bagay na yun? Ayun, mababasa ko yan. Dali. And pangalawa, yun ang una ha. Pangalawa, balikan mo yung mga bagay na na-accomplish mo. Lahat na yan, naabot mo dahil you decided na maging courageous. Ay, talaga naman. At nag-take ka ng risk. Kagaya ng ginawa ko ngayon, nung nag-start pa lang ako, wala ako talang alam sa Facebook. Sa pagla-live, sa YouTubing, wala akong alam. I just tried. At kinapalang ko lang talaga ang aking muka. Going back doon sa... Panoorin niyo yung mga una kong videos. Talagang very stiff ako noon. Very trying hard talaga. Diba? Hindi kagaya ngayon na parang, okay lang, we're just talking. Yes, yes. Okay lang. Diba? Magustuhan nyo send it, it's okay. But before, I was so very, nagpi-pleaser talaga ako, okay? So ngayon, it's okay. Now, nag-take risk ako noon. So, lahat ng naabot mo yon because nag-take risk ka. Gusto mo ba bang madagdagan yan? Halimbawa, yung gawa mo ngayon, gusto mo bang madagdagan yan? Kung gusto mo pang madagdagan yan at pasintabi po sa dila ko ngayon at nababaluktot na talaga, hindi po ako talaga Tagalog eh. Okay, gusto mo bang madagdagan yan? Or maging stuck ka na lang sa mga memories ng past achievements mo? Yun ang tanungin mo ha. Gusto mo madagdagan o mas stuck ka na lang doon sa dati? Parang walang nagbago. So, yan ang tanong ko sa iyo. Ngayon, tinanong ko nga, may nagsabi ba dito? Hi, good evening. Oh, wala. Nahihiyang mag-share. Sige na nga, sarilihin mo na lang. Alam ko namang may naisip ka eh. Ano ba yung isang bagay na gusto mong gawin pero natatakot ka kasi ayaw mong lumabas sa comfort zone mo? Ayun. Pangatlo, ito na dapat mong gawin. Make it a habit to try something new. Diba? I guess I wanted something new in my life. A new... Ano ba yung kantang yun? A new smile, a new song. Alam mo yung kantang yun? Something new in my life. Try mo mag-paint. Halimbawa, sumakay ng bike. Ay, nako, hindi marunong mag-bike. Oy, speaking of painting nga pala, yung pinsan ko ang buo,
magaling yun na pintor, okay? Hanapin nyo na lang si Odlanor Banzagales, okay? Kapangalan ko siya. He's a very good painter talaga. Sobra. Galing. At kung gusto yung magpa-paint at gusto yung yung tipong may pagbibigyan ka, punta ka na lang dun sa kanyang page. Now, so sabi ko nga, try something new. Try mong kung ano mong bagay o kaya try mong isolve ang isang math problem na hindi mo masagot-sagutan dati. Diba? Kasi takot ka eh. O kaya mag-alaga ng tanim na maging plantito o plantita ka. Oy, nagiging plantita na siya. Maliit na bagay yung titingnan mo pero may effect yan kung paano mo tatanggapin ang pagbabago o change. Okay? So, yun, just try something new. Huwag kang matakot. Pang-apat, sabihin sa sarili, kaya ko to. Kung gugustuhin ko. Okay? Kadalasan kasi, wala pa man yung failure. Naku, tayo na mismo nagda-down sa ating sarili. Okay? Ay, hindi ko yung kaya. Hindi ko naman talaga yung linya. Baka lang mapahiya ako. Ganun. Napaka-harsh naman sa sarili mo. Huwag ganun, okay? Pero, kapag tinry mo naman kasi, doon mo madidiscover, uy, kaya ko palang gawin. Di ba? So, ito pa. Lastly, find a reason kung bakit mo gustong lumabas sa comfort zone mo. Bakit mo gusto mong lumabas? Isipin mo. Is it to find your passion? Di ba? To challenge yourself? Di ba? Maka-achieve ng isang bagay? Kapag wala kasing reason, di ba? Ang tendency, pag nahirapan ka na, wala na, bibigay ka na. Kasi wala yung reason mo, wala yung why. So you have to find your why. W-H-Y. Diba? So what's my why? Why am I doing this every Sunday, 12 noon till 1 ng hapon ng Sunday? Bakit? Bakit ako nasa Hugot Radio? Ano ba ang purpose ko? Ano gustong mangyari? Ano ba ang dream ko na ma-achieve? Yun. Ganun din dapat sa iyo. Okay? So, kapag may motivation ka na, matumba ka man, kagaya nangyari sa akin, ayun, natumba yung aking isang page. 44,000 likes and followers and now back to 100 plus. It's okay. Okay? Tatayo kang muli. It's okay. Di ba? Kasi yung reason will keep you going and going and going and going and going. Alam mo yon? Yung parang energizer ka lang, di ba? Kasi yun ang nagpapaddle sa iyo eh. Yung nagpo-push sa iyo eh. Di ba? Yung reason, yung why. So sana naman meron kang reason. Ngayon, before we end this show, okay? Sana naman ma-share mo sa akin. Ano ba? Yung isang bagay, paki-share naman. Para naman maraming makaano. Alam mo, isang bagay na dapat mong gawin para mas madrive ka. Share. Okay? Paki-share mo na lang. Here, 104.3, The Way FM. Ayan, naputol tayo. Pero ngayon, magbabalik just to say goodbye. Talagang hindi stable ang ating connection. But thank you sa mga sumabay. Buti na lang nabigyan natin ng justice yung ating content today before tayo pinutol talaga totally. Kasi nagkaroon daw ng attempt of accessing my account. At nakapag-access daw ako ng isang page na hindi naman talaga Facebook. Kaya temporarily blocked ako kanina. So maraming salamat po sa sumabay dito sa ating topic this Sunday. Paano lumabas sa comfort zone? Ito pang Hugot Radio kasama si Ronaldo dito sa Care 104.3 The Way FM. I'll see you again next Sunday, 12 noon hanggang 1 o'clock ng hapon. So, see you next time. God bless you. This is Hugot Radio. Always believe in love and keep the flame burning. Maraming salamat. Bye! Halina't makihugot na. Kontakin kami sa 0946-763-9858, 0929-359-4298, 0915-931-7184. Kung nais mong magkapag-ugnayan kay DJ Ron, maaari mo siyang bisitahin sa kanyang YouTube channel sa Hugot Radio.